Ang buhay ay maituturing na isang entablado, at sa entabladong ito, may mga bituing sumisikat at nagiiwan ng bakas na hindi mabubura kahit sila'y lumisan na. Isa sa mga ito ay si Alfie Anido. Sa maikling panahon ng kanyang pamamalagi sa industriya ng pelikula, nagningning siya bilang matinee idol at simbolo ng kabataang Pilipino noong dekada 80. Ngunit sa likod ng kanyang kasikatan, may trahedya at misteryo na bumalot sa kanyang buhay. Isang kwentong hanggang ngayon patuloy na inuungkat ng publiko. Si Alfonso Serrano Anido o mas kilala bilang Alfie Anido ay isinilang noong December 13, 1959 sa Maynila. Siya ang panganay na anak ni na Alberto Anido at Sara Serrano, mga Pilipinong may lahing Kastila. Sa murang edad pa lamang makikita na sa kanya ang karisma at kakayahang mangakit ng atensyon. Isang katangiang magdadala sa kanya sa mundo ng pag-aartista. Bago pa man makilala sa showbiz, si Alfie ay isang fashion at commercial model. Bukod sa kanyang matikas na tindig, siya rin ay edukadong kabataan. Nag-aral siya ng kursong management sa Ateneo de Manila University habang isinasabay ang kanyang pagmamodelo. Noong huling bahagi ng 1970s, napansin ang kagwapuhan at karisma ni Alfie, dahilan upang kunin siya bilang isa sa mga Regal Babies ng Regal Films. Isa itong grupong binubuo ng mga bagong artista na sinanay at pinasikat ng nasabing kumpanya. Kasama niya rito sina Gabby Concepcion, William Martinez, Albert Martinez, Maricel Soriano, Snooki Serna at Dina Bonnevie. Hindi nagtagal bumida si Alfie sa mga pelikula. Isa sa mga proyektong nagpasikat sa kanya ay ang pelikulang Temptation Island na ipinalabas noong 1980. Sa pelikulang ito, ginampanan niya ang papel ni Alfredo, isang virgin stowaway. Mula rito, lumutang ang kanyang kakayahan sa pag-arte at mas lalo pang tumaas ang kanyang popularidad. Sa industriya ng pelikula, malaking bahagi ng tagumpay ng isang artista ang pagkakaroon ng mabisang tambalan. Para kay Alfie, si Dina Bonnevie ang itinuring na kanyang pinakatanyag na ka-love team. Ang kanilang tambalan ay pumatok sa mga manonood at ilan sa mga pelikula nilang magkasama ay naging box office hits tulad ng 14 at Temptation Island. Maliban kay Dina, na-link din si Alfie kay Katrina Ponce Enrile, anak ni dating Defense Minister Juan Ponce Enrile. Ang kanilang relasyon ay naging usap-usapan sa lipunan, lalo na't nagmula si Katrina sa isang makapangyarihang pamilya sa bansa. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa showbiz, hindi naging madali ang buhay ni Alfie. Habang siya ay abala sa paggawa ng pelikula at pag-aaral, may mga usap-usapang may tensyon sa pagitan niya at ng ilang miyembro ng pamilya ng kanyang nobya. Hindi malinaw ang mga detalye, ngunit tila may mga hindi pagkakaunawaan na umusbong. Nasa kalauunay, ituturing ng ilan bilang posibleng mitsa ng trahedya. Noong December 30, 1981, sa mismong araw ng kanyang ika-22nd birthday, natagpuan si Alfie Anido na wala ng buhay sa kanilang tahanan sa Bel Air Village, Makati. Siya ay may tama ng bala at ang ulat ng pulisya ay nagsasabing ito ay isang kaso ng pagpapakamatay. Ngunit hindi natapos doon ang kwento. Sa halip na magsara ang kaso, mas lalo itong lumaki at nagdulot ng mga kontrobersya. Maraming nagsabing hindi nagpakamatay si Alfie. Ang mga espekulasyon ay lumawak pa at nadawit ang ilang personalidad na may mataas na katungkulan, kabilang na ang kapatid ni Katrina na si Jack Enrile. Mariing itinanggi ng pamilya Enrile ang mga haka-hakang ito. Sa katunayan, sa isang lumang panayam, sinabi ni dating Senate President Juan Ponce Enrile na nakipagkita ang kanyang anak na si Katrina kay Alfie noong gabing iyon. Ito ay para ipagdiwang ang kaarawan ng aktor. Ngunit ayon sa kwento ni JPE, nagkaroon ng alitan sa pagitan ng magkasintahan at nauwi pa ito sa pananakit ni Alfie kay Katrina. Dahil sa matinding tensyon, nagdesisyon umano si Katrina na umuwi sa kanilang tahanan sa Makati. Ngunit nagpumilit pa rin umano si Alfie na siya ang maghatid sa dalaga. Sa kabila ng tensyon, pumayag si Katrina upang maiwasan pa ang mas matinding pag-aaway. Makalipas ang gabing iyon,
Nagkaroon pa sila ng isa pang pag-uusap sa telepono, kung saan tuluyan ng sinabi ni Katrina ang pagnanais niyang makipaghiwalay. Ayon pa sa kwento ni JPE, sa galit at pagkadismaya binagsakan umano ng telepono ni Alfie si Katrina. Subalit, nang muling subukan ni Katrina na tawagan si Alfie upang kumustahin ang lagay nito, ang ina na ni Alfie ang sumagot sa telepono at dito na niya natanggap ang nakapanlulumong balita. Nagpatiwakal si Alfie. Ayon sa mga ulat, nag-iwan pa raw si Alfie ng mensahe kung saan mababasa ang mga katagang, "Dad, sorry about this, but I can't take it anymore. Tell Katrina that I love you." Sa parehong ulat, iginiit ni JPE na walang kinalaman ang kanilang pamilya sa trahedya. Sa halip, itinuro niya ang dating AFP Chief of Staff na si Fabian Ver na umano'y siyang nagpakalat ng maling impormasyon at idinawit ang mga Enrile sa insidente. Aniya, nagduda siya sa intensyon ni Ver, lalo na't agad na nakisangkot ang Malacanang sa investigasyon sa pagpanaw ni Alfie. Ang ganitong galaw ay tila may layunin umano na sirain ang kanyang pamilya at pangalan sa gitna ng politika noong dekada 80. Samantala, noong 2014, sa isang hiwalay na panayam, isiniwalat ni Katrina na buntis umano siya sa anak nila ni Alfie nang mangyari ang insidente. Ngunit ayon sa kanya, nakunan siya sa ikatlong buwan ng kanyang pagdadalang tao. Bagay na ikinugulat ng publiko at lalo pang nagpaigting sa mga espekulasyon sa likod ng biglaang pagkamatay ng aktor. Sa kabila ng ingay ng publiko at media, nananatiling tahimik ang pamilya Anido. Hindi nila lubusang inilantad ang kanilang saloobin sa nangyari. Hindi rin nagkaroon ng formal na kaso ang insidente. Ayon sa opisyal na ulat, ito ay pagpapakamatay. Sa kabila ng kanyang maikling panahon sa industriya, hindi matatawaran ang naiambag ni Alfie sa pelikulang Pilipino. Siya ay nananatiling simbolo ng kasikatan at kabataang idealismo ng dekada 80. Hindi man siya nakatanggap ng formal na parangal, ang kanyang mga pelikula at pagganap ay patuloy na pinapahalagahan ng mga manonood. Ilan sa mga proyektong lumabas matapos ang kanyang pagpanaw ay ang Throwaway Child, kung saan ginampanan niya ang papel ni Attorney Delphine Liamzon. Kasama rin dito ang Dormitoryo, Diyosa at ang Diary of Christina Gaston, na lahat ay nagsilbing paalala ng kanyang talento. Inilibing si Alfie Anido sa Manila Memorial Park sa Sucat, Parañaque. Hanggang ngayon dinadalaw pa rin ang kanyang puntod ng mga tagahanga at kaibigan. Sa bawat pagdalaw, naaalala ng mga tao ang isang binatang puno ng pangarap, isang artistang may husay, at isang buhay na nawala ng napakabilis.